Nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Aquino sa performance ng Bureau of Immigration. Ito'y dahil sa maraming kontrobersiyang kinasasangkutan ng nasabing kawanihan. Kabilang dito ang umano'y pagpuslit sa bansang ng mga akusado sa krimen. Mareport sa Elena Luna. Dismayado si Pangulong Aquino sa Bureau of Immigration. Simula pa lamang ng kanyang speech, malalaman ng hindi papuri ang kanyang ibibigay sa mga kaharap kahit pa nagdiriwang ng anibersaryo ang ahensya. Magkaminan po tayo. Isa ang Bureau of Immigration sa mga ahensyang patuloy na nasasangkot sa mga issue at kontrobersya sa mga nagdaang taon. Kaya't ipagpaumanhin po ninyo, ko po, ipagpaumanhin po ninyo kung sasamantalin ko ang pagkakataong ito upang ihayag ang ilang mga bagay na nagpadismaya, hindi lamang sa akin, kundi mas importante sa ating mga boss. Una rito ang kaso ng Koreanong si Kim Tae-dong na pinapadeport dahil nanloko ng mga tao sa halagang $8 milyong. Noong Disyembre, nakatakas siya sa ospital. Malinaw na may kontsabahang naganap at wala ritong palusot na katanggap-tanggap. Pasensyahan na lang sa mga mapapatunayang nagpabaya at nagsabwatan. Walang sisinuhin ang batas sa inyo. Nasa listahan din ng Pangulo ang paglabas sa bansa ni Joel at Mario Reyes na akusado sa pagpatay kay Dr. Jerry Ortega. High profile na nga ang mga salaring ito, ipinalabas sa lahat ng media, kanilang muka, pero tila walang kahirap-hirap pa rin silang nakatakas. Pwede po bang mangyari yun nang walang kuntsabahan at kung walang natutulog sa pansitan? Kinwestiyon din ng Pangulo kung paanong nakapasok sa bansa ang may 380 mga dayuhan na hinuli ng CIDG dahil pinaghihinalaan silang miyembro ng sindikato ng cybercrime at human trafficking. Imbis na masugpo ang sindikato, lalo pa silang dumami. Mukhang tuwang-tuwa pa sila sa klase ng paghihigpit na ating ipinapatupad. Pinuna rin ng Pangulo ang overtime pay nila na kinukuha mula sa mga airlines at pribadong kumpanya. Lilinawin ko lang po, hindi namin binabaliwala ang inyong pagsiservisyo. Patuloy ang ating pagsusumikap upang siguruhin na makakatanggap kayo ng karampatang kabayaran na naaayon sa batas. Hindi po sapat na katwiran ang sabihing dati na itong kalakaran. Hindi natin maitutuwid ang baluktot na sistema kung ang itutugon natin ay ito kasi ang nakasanayan. Tinuturing na ama ng bayan ang isang Pangulo. Sa likod ng maanghang na talumpati, nagpapaalala lamang naman ng Pangulo. Hindi lamang ito para sa taga-immigration, kundi sa iba pang tanggapan ng gobyerno. Gawin ang tama at pumanig sa kung ano ang makakabuti sa nakakarami. Malayo na nga po ang ating narating. Ay sarap pong maging Pilipino sa panahong ito. Kay sarap sabihin sa gobyerno ako nagtatrabaho at nakikiambag ako sa pagbabago. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Samantala, hindi na pipilitin ng pamahalaan na umuwi sa bansa ang may 3,000 overseas Filipino workers na nagdesisyong magpaiwan sa Syria. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, ang mga nasabing Pinoy ay hindi rin nakikipag-ugnayan sa embahada kaya talagang walang balak ang mga itong umuwi sa Pilipinas. Sinabi ni Del Rosario na may kabuuang 400 pang Pinoy ang nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo. Ito'y dahil na rin sa patuloy na pagsisikap ng DFA na makakuha ng available flights para sa mga ito. Kabukod pa rito ang may 180 OFWs sa bayan ng Alyeho na naghihintay ng pagkakataong makauwi. Ang Alyeho ay isa sa mga lugar sa Syria na sentro ng kaguluhan.